Tandaan po natin, ang utang na 16 trillion ay kabuuang utang ng gobyerno simula pa noong mga nakaraang administrasyon. At tatandaan din po natin ng ang administrasyon ni dating Pangulong Duterte ang naitalang may pinakamataas na naging utang. Isang mapagpalang araw po sa lahat ng aking mga manunood dito sa Pilipinas at sa ibang bansa, lalo na sa mga taga Bicol. Hello po sa inyo at sa mga taga Cebu. Hello. Maraming salamat po sa mga masugid kong taga-suporta sa aking mga subscribers and followers na talagang laging nakaabang. Maraming salamat po sa inyo. And welcome back to my channel. Welcome back to Marisol Templo Talks. Sa araw na ito, pag-uusapan po natin ang tungkol sa mga sinabi ni VP Sara na bakit daw umabot sa 16 trillion pesos ang utang ng ating bansa at bakit daw kailangan gawing tourist spot ang San Juanico Bridge at ang mga banat syempre ni Yusek Claire Castro sa kanya. So bago tayo magpatuloy sa mga hindi pa po nakasubscribe, please subscribe, like, and share this video and comment down your opinions and thoughts about this topic for today. Let's watch po muna yung interview kay Yusek Claire Castro para tayo makapag-react. Ano po? Let's go! Let's watch! Vice President Duterte questioned our national debt. Ang sabi niya po, bakit 16 trillion pesos ang utang pero walang nakikita. Dapat kapag may inutang, may nakikita. VP also expressed frustration po over the San Juanico Bridge being promoted as a tourist spot. Hindi daw po ito dapat tourist spot. How does Malacanang respond to this? Thank you po. May kasabihan nga tayo, ang hindi marunong tumingin sa pinanggalingan, hindi talaga malalaman ang katotohanan. Okay, ang tandaan po natin, ang utang na 16 trillion ay kabuuang utang ng gobyerno simula pa noong mga nakaraang administrasyon. At tatandaan din po natin ng ang administrasyon ni dating Pangulong Duterte ang naitalang may pinakamataas na naging utang na umabot ng 12.79 trillion as of June 2022. At solong utang po ng administrasyong Duterte ay umaabot po sa 6.84 trillion as of June 2022 at nagkaroon ng increase ng 115.1% sa pagkakautang. Sa ngayon po, pinipilit ng gobyerno ng ating pamahalaan na maiwasan po na mga pag-utang at ninanais din po ng Pangulo at hinihiling na palakasin pa po natin ang ating ekonomiya at of course, ang pagbabayad ng tamang buwis para po maiwasan na natin ang pag-utang ng malaki at although ang gusto ng Pangulo talagang paangatin po ang ekonomiya at tugunan ang lahat ng pangangailangan ng ating taong bayan. Sa totoo lang po, may mga krisis na nangyayari, hindi po maiiwasan ang kailanganin ng pondo. Ang sabi po ni dating Vice Presidente, hindi daw po niya nakikita. Sa kanyang talumpati sa Australia, binanggit niya po na mayroong balita patungkol sa magagandang nangyayari sa ekonomiya. Pero sabi niya, yun ay sa papel lang. It means, inamin niya na mayroong papel, may resibo, may patunay na maganda at gumaganda ang ekonomiya. Hindi ito chismis. Hindi ito paninira lamang dahil may papel siyang inamin. Hindi ba niya po nakikita ang dulot na naibibigay, tulong ng Buka Centers, ang paglaki ng PhilHealth coverage, ang murang bigas, ang 3+1 promo ng LRT, MRT, ang fuel subsidies na ibibigay, at marami pang iba. Nakakalungkot po. Mahirap po talaga. Mahirap turuan ang walang alam at walang balak umalam. Mahirap din buksan ang mata ng bulag at nagbubulag-bulagan. O ayan, napanood po ninyo. Sabi ni Yusek Castro, diba? Sabi nga, mahirap turuan ang walang alam at walang balak umalam. O diba? Mahirap daw turuan. Kasi talaga naman, pag hindi talaga bukas ang puso at isipan na matuto at malaman ang dapat niyang malaman, talagang iba-block po niya yan. At sinabi din ni Yusek na
ang hindi raw marunong tumingin sa pinanggalingan, hindi talaga malalaman ang katotohanan, di ba? Grabe naman kasi talaga itong si VP Sara. Bakit Pilipino naman siya, pero pilit niyang sinisiraan ang ating bansa. At gusto niyang pamunuan ang ating bansa. Ayusin ko ng buhok ko. Pasensya na. At balak niyang maging presidente ng Pilipinas, di ba? Pinipilit pa nga niyang overpower si PBBM. Gusto niyang siya na agad yung presidente. Pero sa ginagawa niyang ito, paano siya pagtitiwalaan ng mga tao, no? Ewan ko na lang po talaga sa mga patuloy na pinipikit ang kanilang mga mata kahit nakitang-kita na nila yung mga kapalpakan nitong si VP Sara. Unawin natin ito. Yung utang na sinabi niya, sinisisi niya ang gobyerno. Minamak niya, iniinsulto niya, at talagang binibrainwash yung mga supporters niya. Binibrainwash niya yung mga taong hindi pa inaalam ang buong pangyayari, na nakaasa lang sa kung anong sasabihin niya. Kasi yung kanilang paniniwala at pagtitiwala ay nakabase sa kung anong sasabihin ni VP Sara, di ba? Pasensya na po kayo kung kayo man po ay mga DDS supporters na nakapapanood ng video natin ito, hindi ko po kayo inaaway. Gusto ko lamang pong maunawaan nyo at intindihin nyo ang punto ng ating reaction video na ito. Ano po? Tulad ng sinabi niya, yung 16 trillion pesos na utang daw ng ating bansa. Nakalimutan yata ni VP Sara na nung panahon ng kanyang tatay na sa termino niya, pamumuno ni ex-President Rodrigo Roa Duterte, na ang utang ng Pilipinas ay umabot sa pinakang mataas na nangyari sa ating bansa. Ano po? Umabot ito ng 12.79 trillion pesos. Imagine that. Mahigit 100% ang itinaas. At sa kanya lang nakapagtala siya ng mahigit 6 trillion pesos na utang. Pero nyo yun, at ngayon isinisisi ni VP Sara yung paglobo ng utang ng Pilipinas na gawa naman nila ng tatay niya. Diba? Yung nakakalimutan niya, binibiran niya ay ang ating kasalukuyang administrasyon, ang kasalukuyang pinuno ng ating bansa. Nakalimutan niya nung panahon ng tatay niya na yung mga utang na pinalaki na sobra-sobra ay ipinasa niya sa namumuno ngayon kay PBBM. Diba? So, wake up mga kababayan. Ang utang na 16 trillion ngayon ay hindi yan utang ng kasalukuyang administrasyon lang. Pinagsama-sama po yan utang ng mga nakaraan na pinalubo ng husto ng nakaraang administrasyon. At yan ay hindi dapat sinisisi kay PBBM. Isisi niya dapat yan si VP Sara, yung tatay niya dapat ang tinuturo niya at hindi itong administrasyon natin ngayon. Napaka-unfair niya eh. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, please don't forget to subscribe, like, and share. And before we end this video, of course, just like I always say, believe in yourself, believe in God, and share love. And see you in my next vlog. Thank you so much for watching. I love you all.